Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, August 16, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagning Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Duwa patay sa nagluntad nga aksidente sa Lawigan, San Joaquin. DPWH Central Office nagpadala na sa mga tinawo agod mag-inspeksyon sang flood control project sa Iloilo City suno kay Mayor Raisa Treñas. Mga pumuluyo sa syudad mahimo maka-avail sang libre nga bulong sa nagkalain-lain nga Uswag Pharmacy, City Pharmacy sa City Hall, formal na nga ginbuksan. Kontrata para sa hiwaton nga feasibility study para sa Metro Iloilo Integrated Transport System Project ginpirmahan. Mga jail warden kag chiefs of offices ang BJMP6 nagnegatibo sa surprise drug test. Department of Tourism, Bacolod City, ginahitso na ang mga plano para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Direktang Manila-Guimaras bus service magasugod na subong nga Agosto. Sibunag Wind Farm Project sa Guimaras target nga masuguran sa 2027. Kag Northern Iloilo Alliance for Development pamunuan ni Mayor Nilo Tupa sugod 2025 tubtob 2028. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Duwa patay sa nagluntad nga insidente sa Lawigan, San Joaquin. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Report. Patay ang driver ng public utility jeepney kag isa ka pasahero sa nagluntad nga aksidente sa sitio Katigpan, Lawigan, San Joaquin, Iloilo. Ang driver ginkilala nga si alias Lloyd, 32 anyos, residente sa Barangay Kataan, San Joaquin, samtang ang pasahero ginkilala nga si alias Ann, residente sa Barangay Icores, San Joaquin. Sunod kay Police Captain Christopher John Ledesma, hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. Halin sa Iloilo City ang jeep sang nadulaan ini sang kontrol kang nakabunggo sa isa ka puno. Gindala sa ospital ang driver kag mga pasahero apang ginbawian gid sang kabuhi ang duha bangod sang patal nga mga pilas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DPWH Central Office nagpadala na sa mga tinawo agod mag-inspeksyon sang flood control project sa Iloilo City suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang presensya ng pinaka-personnel sa Department of Public Works and Highway Central Office na mag-inspeksyon sa pinaka-flood control project sa syudad sa Iloilo.
Kabayan sa pangabay sa alkalde nga koordinasyon sa pagpatuman sa mga proyekto ginpahayag sini nga padayon ng pakikangot sa iya sa DPWH sa ilang mga plano. Handa man ang alkalde sa paghatag sang suporta sa ginapatigayon nga investigasyon sa ahensya kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bugos ang pagpati ni Treñas sa nangin assessment sa presidente nga may kapalpakan kag delay ang pila ka flood control projects nga nagakadapat usisaon dugang pa sang alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin nagpirmahanay sang kontrata ang Iloilo City Government nga gintiglawas ni Mayor Raisa Treñas kaupod ang Sueco International upod sa Project Urban Regional Planner nga si Alexander Cocrache kasunod sa opisyal nga pagsugod sa feasibility study para sa Metro Iloilo Integrated Transport System. Ginhiwat sang ceremonial signing sa City Hall Penthouse sang August 15 sa diin nagserbi man nga witness ang pila ka alkalde gikan sa kabanwahanan nga miyembro sang MIGEDC. Sa interview sa katapos sa media kay Mayor Raisa Treñas ginpahayag niya nga dako gid ang mabulig sang feasibility study agud matun-an sa kung paano mapasanyog ang transportation, status ng trapiko kag kun ano nga areas sang transportation system ang kinahanglan nga ma-develop. Yara sa 6 million Swedish krona o kon 33 million pesos ang ginpain nga pondo para sa pagtuon nga magalawig sang isa ka tuig. Lakip naman sa mga sakop sang pagtuon ang katapos sang MIGEDC LGUs nga amo ang Iloilo City, Province of Guimaras, Banwasang Pavia, San Miguel, Oton, Liganes, Santa Barbara, kag Cabatuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang mga pumuluyo sa syudad mahimo na nga maka-avail sang libre nga bulong sa nagkalain-lain nga Uswag Pharmacy. City Pharmacy sa City Hall formal na nga ginbuksan. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Agod pa siguro nga maka-access ang bulong ng mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo padayon ng pagserbisyo sa Uswag Iloilo City Pharmacy sa nagkalain-lain nga District Health Center sa syudad. Ginbuksan na sa publiko ang Iloilo City Pharmacy sa second floor sa Iloilo City Hall sa diin ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas ang pagbukas ng parmasya. Suno kay Mayor Raisa Treñas, mas madamo pa nga parmasya na tala na buksan kag ginpahayag man sini ang plano sa syudad sa pagpahamtang sang mga mega health centers nga mahimo mapadulungan sang pumuluyo nga nagkinahanglan sang serbisyo medikal. May masobra naman sa 70 ka sa isang bulong nga mahimo ma-avail sa pharmacy sa diin kabuylog sang syudad sa programa ang PhilHealth. Agon maka-avail sa libre nga bulong, kinahanglan lang magpakonsulta sa mga doktor nga yara sa mga district health centers ng syudad kag magpangayo sang resita nga sarang magpakita sa Iloilo City Uswag Pharmacy. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, Congressman Ginto nagpadulong sa DOST-6 para maistoryahan ang mga science and technology opportunities sa Capiz. Para sa detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginabi-abi sa Department of Science and Technology Region 6 ang presensya ni Capiz 1st District Representative Howard Ginto. Tinutuyo ang pagpakikita sang lawmaker sa Regional Office ng DOST na mahambala ng oportunidad sa sensya kag teknolohiya sa primer distrito sang Capiz. Gin-present ni Regional Director Rowan Hilonga ang mga flagship programs ng DOST na ginalakipan sang Small Enterprise Technology Upgrading Program, Grants in Aid, Community Empowerment through Science and Technology, kag iban pa. Ginpabaluman sa Ginto sa mga DOST-assisted projects sa First District ang Capiz nga nakasentro sa aquaculture, agriculture, kag suporta sa mga micro, small, and medium enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negatibo sa surprise drug test ang 51 ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 suno kay BJMP 6 spokesperson Juniven Ray Umadhay.
Ang surprise drug test ginpatigayon samtang nagahiwat ang BJMP6 sang second quarter management conference. Ang mga personnel nga ginpaidalom sa drug test ginalakipan sang 19 ka jail warden kag 32 ka chiefs of offices kag personnel sang BJMP6. Katuyuan sang surprise drug test nga ma-maintenar sa mga personnel ang ila disiplina kag integridad bilang mga katapos sang BJMP Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Bacolod City Police Office ang duha ka nagaduso sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Purok Cereza South, Barangay 3, Bacolod City. Naaresto sanday alias Roberto 39 anyos kag alias Ray 25 anyos, lunsay residente sang Barangay 3, Bacolod City. Nakumpiska sang City Drug Enforcement Unit ang 110 grams ang shabu nga nagabalor sang 748,000 pesos. Ang mga naaresto kag ang mga nakuha nga droga yaras na sa kustodiya sang BCPO. Ang BCPO padayon sa pagpatigayon sang anti-illegal drug operation hagod mahilway ang Bacolod City sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtukod si Antique Governor Paulo Javier sang Post-Disaster Needs Assessment Team o kon PDNA nga magapanguna sang damage assessment kag recovery planning pagkatapos sang nag-agi nga sunod-sunod nga bagyo. Kadungan sini ginmandoan ni Governor Javier ang PDNA team nga magsugod na sa pagsapol sa mga local government units nga naapektuhan sang ginpabaskog nga habagat sang Hulyo. Sa karon natapos na sang team ang Sebaste kag Kulasi sa diin ang consolidated data sang nangin assessment sa duha ka banwa ang igalakip sa opisyal nga PDNA report nga magaserbe naman foundation sa Provincial Recovery and Rehabilitation Plan o kon PRRP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpadala sang 200 ka shelter repair kits sang Office of the Civil Defense Western Visayas para sa probinsya sang Antique. Inibilang sabatman sa nangin request ni Governor Paulo Javier. Ang bulig para sa mga pamilya nga naapektuhan sang madamol nga ulan sang Hulyo. Sandig sa Department of Social Welfare and Development DROMIC report, ang mga hatagan prioridad ang mga balay nga nagkalaguba bangod sang malain nga tiempo. Kada shelter kits may ara sang pliers, pala, crosscut saw, martilyo, crowbar, snip, lubid, lansang kag measuring tape. Nagpalabot naman sang iya pagpasalamat si Governor Javier sa Office of the Civil Defense Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Tourism, Bacolod City, ginahitso na ang mga plano para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Para sa detalye sang balita, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 3 na lang kabulan kagiwato na sa 11 nga tion ang Terra Madre Asia Pacific 2025 sa Bacolod City. Kadungan sini ginahitso naman sa Department of Tourism kag sa Bacolod City ang mga plano para sa aktibidad. Nagsapol sanday DOT Secretary Cristina Garcia Frasco kag Bacolod Representative Albi Benitez kaupod sanday Ramon Uy Jr. sang Slow Food International kag Rina Gamboa sang Slow Food Community Negros agud preparahan ang ginakabig pinakadako nga pagkililipon sa sustainable food sa rehiyon na natala na sa November 19 to 23. Ang kahiwatan kabahin sa kampanya sang DOT para sa gastronomy tourism. Ginalauman nga magatambong sa event ang mga mangunguma, mangingisda, chefs, indigenous people kag mga food advocates gikan sa kapin 20 ka pungsod sa Asia Pacific region. Igapasundayag sang DOT ang Slow Food Travel Pavilion sa diin sarang matilawan kag makita ang mga pagkaon sang Negros, Western Visayas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasanyog sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development o CONSAAD Program Phase 2 sa Negros Occidental ang ikasarang sang 3 ka mga asosasyon sa mga mangingisda paagi sa Start Your Own Business
nga paghahanas sa kolaborasyon sa Department of Trade and Industry nga ginhiwat sang July 29 to 30, 2025. Ang duha ka adlaw nga aktibidad kabahin sang marketing and enterprise development components sang programa nga nagatuyo nga mahatagan ang mga benepisyaryo sa mga mangingisda sang ihibalo kag ikasarang sa pagtukod kag pagdumala sang ila kaugalingon nga mga negosyo nga nakabase sa komunidad. Ang paghanas nagtipon sa mga tesorero, sekretaryo, auditor, kag mga tagdumalahan sang negosyo sang 3 ka asosasyon sa mga mangisda nga ginsuportahan sang saad gikan sa Magalyon Fish Farming Association sa Moises Padilla, Dama Farm Workers and Agrarian Reform Beneficiaries Association sa La Castellana, kag Lemery Multi-Purpose Folk Association sa Calatrava. Ang mga umalambal gikan sa Department of Trade and Industry nagtalakay sang entrepreneurial mindset development, business planning, basic bookkeeping completed by hands-on workshop on journal entries, trial balances kag income statements. Ginusisa man sang BFAR ang kahandaan sa mga partisipante sa pagsugod sang ilang mga negosyo kag naghatag sang giya nga ginpasibo sa ginproponer nga negosyo sang kada grupo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Direkta nga Manila-Guimaras Bus Service magasugod na subong nga Agosto. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Good news para sa tanan nga Guimaras noon. Magasugod ang direkta nga biyasang bus ang Alabang Transit Service Incorporated. Halin Manila pakadto Guimaras sa Agosto 21 kag Guimaras pakadto Manila sa Agosto 23. May duha ka bus nga magaserbisyo kag ang pick-up point sa Banwa San Jordan kag Buena Vista. 1,670 pesos ang plite kag ang travel time less than 24 hours lang. Sa ginpatigayon nga meeting sang kumpanya kay Governor Lucille Nava, nagaplano man ang kumpanya nga magpatindog sang passenger terminal sa Concordia Sur, Nueva Valencia. Suportado sang provincial government ang inisyatibo kung mas maging convenient ang pagbiyahe sang mga Guimaras noon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang isa naman ka wind farm project ang pagatukuron sa probinsya sang Guimaras para istoryahan ang proyekto nagsapol sa Guimaras Governor Maria Lucille Nava kaupod ang Ganubis Renewable Energy Incorporated agud istoryahan ang mga update sa pagatukuron nga Sibunag Wind Farm Project. Ang 120 or 130 million US dollars nga proyekto may kapasidad nga 103.5 megawatts kag ini ang patindugon sa 729 hectares nga duta nga sakop sa barangay Bubog kag Sebaste sa Banwa sang Sibunag sa diin 10 ka wind turbines ang ipatindog. Target nga masuguran ang konstruksyon sa 2027 samtang ang testing kag commissioning ginapaabot sa tuig 2028. Sa karon iyara na sa pre-development phase ang proyekto kag ginalakipan sang site studies, environmental compliance certificate application kag land acquisition para sa transmission line. Suno sa Ganubis, ang wind farm project magahatag sang limpyo kag environmental friendly nga kuryente. Ginaabi-abi sang gobyerno probinsyal ang proyekto kag positibo sila nga makabulig ini sa pagpasanyog sang ekonomiya sang probinsya. Sa pagpatindog sang wind farm, nagalao man ang gobyerno probinsyal nga direkta makabenepisyo ang host community sa enerhiya nga maproduce apang ginpaathag sang Ganubis nga base sa regulasyon ang kuryente direkta nga makadto sa grid kag ini ang iga-distribute sa power distributors. Pero ginatun-an na sa Department of Energy ang pangabay may kaangtanan sa local allocation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Northern Iloilo Alliance for Development pamunuan ni Mayor Nilo Tupa sugod 2025 tubtob 2028. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gin-elect na ang mga bagong mga opisyales ng Northern Iloilo Alliance for Development na ginabugusan sang 11 kakabanwahanan sa 5 distrito sang Iloilo. Chairperson sang alyansa si Mayor Nilo Tupa sang Barotac Viejo, samtang vice niya si Mayor John Aying sang Sara. Gin-elect na Secretary sang NIAD si Mayor Loida Espinosa sang Ahoy, samtang si Mayor Sally Lopez sang San Dionisio ang Assistant Secretary. 13
Treasurer si Mayor Oscar Villegas Jr. sang Lemery, Assistant Treasurer si Mayor Angelica Bianca Riquinto Espinosa sang Estancia. Napilian nga auditor si Batad Mayor Elvira Alarcon, samtang si Carles Mayor Arnold Betita II ang Assistant Auditor. Business Manager naman sang NIAD si Mayor Millard Villanueva sang Concepcion, Mayor Filomeno Ganzon sang Balasan, ang Assistant Business Manager kag Public Relations Officer naman sang NIAD si Mayor Ruel Belleza sang San Rafael. Kung madumduman si Anay Ahoy, Mayor Jet Rojas, ang anay nagapamuno sang Northern Iloilo Alliance for Development. Samtang nag-upod si Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. sa nanging sinapol sang alyansa sa diin ginhambalan ng IUUF sa Northern Iloilo. Naibaluan niya tinutuyo sa NIAD nga magpasad sang policies kag programs para sa pagpangapit sang Visayan Sea nga bugana sa marine resources. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Kapitolyo Probinsyal sang Iloilo ang mga opisyal sang Philippine Navy BRP Miguel Malvar nga nagdak sa Fort San Pedro sa syudad sang Iloilo. Ang mga opisyales sa Sanday BRP Miguel Malvar Commanding Officer Captain Paul Michael Hedchanova nga tumandok sang Pasay City, Iloilo. BRP Tomas Campo Commanding Officer Commander Harvey Lustre kag BRP Albert Mahini Commanding Officer Commander Louis Toong. Ang mga opisyales ginbato ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. kag Vice Governor Natalie Ann de Buque. Naibaluan nga sandamlag lang na kompleto sa BRP Miguel Malvar ang serye sa mga readiness test sa Palawan kag nagbuylog sa Joint Maritime Patrol kaupod ang United States sa West Philippine Sea. Pagpakita sang commitment sa pagpangapin sa national waters ang pungsod kag sa pagpabakod sang regional cooperation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang si Senator Bam Aquino nagbisita sa probinsya sang Antique sang Biyernes, August 15. Isa sa mga tinutuyo sang senador ang kamustahon ang sitwasyon sa mga bulutuan sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hiwaton sa Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo ang karon nga tuig nga National Vegetable Congress nga natalana sa November 5 to 7. Ang aktibidad pangunahan sang Panay Organization for Progressive Agriculture kag may tema nga Innovative, Resilient, Sustainable, Market-Ready, Revitalizing the Vegetable Industry for a Food Secure Bagong Pilipinas. Suno kay Larry Nacionales, Chairman sang Popa Agriculture Cooperative, ang Congress magapasanyog pa sa mga mangunguma, magapakilala sa mga bag-o nga teknolohiya kag magabukas sa mga bag-o nga hinun-anon angot sa vegetable sector sang pungsod. Ang National Vegetable Congress magahatag punto sa pagpananom sa utanon sa idalom sa Bagong Pilipinas kag magapatpat sa mga pagpaninguha sang pungsod sa agricultural modernization kag food security. Ang mga regional representative magapakigbahin man sa Regional Action Planning Workshop sa tuyo nga makatukod sang isa ka mapag-on nga vegetable industry roadmap. May ara man sang hiwaton nga farm visit para sa mga hands-on learning sa mga agricultural innovation. Kadungan sang aktibidad ginalauman man ang inaugurasyon sang Regional Food Terminal sa New Lucena nga gindisenyo para paayuhon ang food distribution kag logistics sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginlunsal sang Department of Trade and Industry Western Visayas ang ikaduha nga batch sang Kapatid Mentor Me Money and Market Encounter. Ang batch ginalakipan sang 50 ka micro, small and medium enterprises gikan sa nanaytuhay nga sektor. Sa sulod sang 10 ka semana ang mga mentees magatuon kag pagatudloan sa kung paano epektibo nga mapasanyog ang ila magagmay nga negosyo. Sa iya nangin opening message ginengganyo ni DTI OIC Assistant Regional Director ang mga mentees nga magtuo sa proseso bangod ang ila mga negosyo may ikasarang nga makahatag sang trabaho kag magabulig pasanyog sa ekonomiya. Bilang labing unang KMME coordinator sa reyon gindumduman ni Yosores kung paano nagsanyog ang programa bilang isa ka mapag-on nga virtual mentoring platform nga nagbulig pa uswag sa mga magagmay nga negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ginpasalamatan sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang nangindako nga bulig sa mga negosyo center sa pagpasanyog sa mga negosyo sa rehiyon. Nagpasalamat si OIC Assistant Regional Director Mutia Yusores sa ginhiwat nga online negosyo center mid-year assessment. Suno kay Yusores ang kada business counselor sa negosyo center ang may ara sang importante nga papel partikular sa pagserbe bilang unang representation sa DTI sa kabanuhanan kag probinsya. Dugang paniya, ang negosyo center nagaserbe nga touch point sa mga MSME, ilabi na sa ila pala mangkutanon tuhoy sa pagnegosyo. Nagalao man si Yosores nga ipabilin sa mga business counselor ang core values ng DTI kag padayon nga magadulong sa serbisyo nga labaw sa ila ginalauman. Radyo Pilipinas News. Nadakpan si Barangay Kagawad Alvin Haranilla sa San Pedro Molo, Iloilo City nga nagtakod sa ila kaugalingon nga kuryente sa iban nga balay nga wala sang otorisasyon sa distribution utility. Nadakpan ang Kagawad matapos naghiwat sang follow-up operation ang Boer Electric Power Corporation sa Webes. Gilayon nga gindala si Haranilla sa kapulisan sa presinto agud dito na lang magpaathag ang desini. Nadakpa na siya sang task force voltahe nga illegal nga nagakonekta sang kuryente sa barangay hall sa San Pedro, distrito sang Molo. Radyo Pilipinas News. Samtang Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center naglunsar sang bag-o nga life-saving medical services para sa mga gimarasnon. Ang detalye sa balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Bag-o nga paglaom sa healthcare services ang ginbuksan sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa probinsya sang Guimaras. Naglunsar ang ospital sang pulo ka hemodialysis machines, 128 slice CT scan ready radiology department, kompleto nga tertiary clinical laboratory, wellness kag isolation rooms kag HIV/AIDS treatment hub. Suno kay Acting Chief of Hospital Dr. Seren Lor Galinero ang pag-upgrade sa medical services isa ka life-saving milestone. Ginapabugal man ni Galinero nga nagnubo ng numero sa mga pasyente nga gina-refer sa syudad sang Iloilo. May plano man ang ospital na magtukod sang pulmonary unit kag pag-reactivate sang ICU agud hindi na kinahanglan nga ibiyahe ang mga kritikal nga pasyente pakadto sa syudad sang Iloilo. Ginpanugyanan naman ni Governor Maria Lucille Nava ang ospital nga magluwas sa kagamitan. Prioridad man nila sa gihapon ang may pag-ulikid kag pagpalangga nga pagtatap sa mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, naghiwat sang 2 ka oras nga lecture kag interactive workshop tuhoy sa Responsible Parenthood and Family Planning ang Iloilo Provincial Population Office sa Kaap Iloilo International Airport Admin Conference Room. May 2 ka batch ang ginpaidalom sa lecture kag workshop kung sa diin ang session gindisenyo sa pagtumo sa importansya sang communication, mutual respect kag shared responsibility sa pamilya. Nasakop man sang RPFP ang prinsipyo sa responsible parenthood, mga benepisyo sang family planning kag available safe method ukon paggamit sang luwas nga mga pamaagi ukon metodo. Paagi sa bukas nga mga pagkinun-anon kag makawiwiling nga hilikoton ang mga partisipante nakakuha sang praktikal nga mga panan-awan kag nasabat sang kinaandan nga mga sayop nga pagpanghangop nga nagapasanyog sang mga pagpili nga may ihibalo. Ang inisyatiba nakaangkla sa programa for resilience of Iloilo in mind and emotion nga nagdugang sang pagpalabot sang development mantra sang probinsya nga More Progress Iloilo, a movement for a robust, progressive, globally competitive and resilient Iloilo. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamuyad itong mga balita nga natipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas.
Kaupod si Joan Sotahero kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.